Sa dili pa ta magsugod, magampo na ita. Oh, Sige, ampo ta. Dungog ta ka. Madungog ka. sige, sige. Sige, ampo muna ita. Sige, ako naman. Opo. Sige, sige. Amahan nga balaan, daghang salamat Ginoo sa kay gayona na kami maka-study ni Brother Mikael sa imong mga balaang pulong mahitungod sa ginharian sa himaya. Ikaw maghahatag kaalam langit nun sa matag usa ka namo kauban sa paggiya sa balang espiritu among pagabasahon pagatun-an among masabtan o kini maitatak sa among kasing-kasing hunahuna o among maisangyaw sa among makaigsoon ng sulod sa Iglesia. Salamat Ginoo sa pangulsang pagampo sa ngalan ug sa gawom sa manluluwas mao si Kristo. Amen. Kay dirita sa Isaias 11 bersikulo 1. Atong miaging adlaw atong gitun-an ang kanus-a siya mahitabo sa ulahing mga adlaw. Tapos ang Ginoo motukod og ginharian ni David didto sa Daniel 2:44 nga dili tukuron didto sa langit kay daan na ay ginharian sa langit, wala pa ang creation. Pagkahuman, ang purpose sa iyang pagtukod sa ginharian diri sa yuta dili sa langit aron putol-putulon og lipulin niya ang tanang ginharian diri sa kalibutan. Iyang ut-uton, putol-putulon, ut-uton niya ang tanang ginharian sa kalibutan. O kadto nga ginharian nga tukuron sa Ginoo diri sa yuta mulungtad sa walay katapusan. Kano sa tumahitabo sa panahon na naapay mga hari sa kalibutan. But pasabot wala pay second coming. Kay sa second coming of Christ ang tanan gingharian, ang tanang mga hari wala na maglingkod sa ilang ginharian tungod kay human naman ang 7 last plagues. Kay sa dili pa moabot ang Ginoo sa ikaduha, naaunay 7 last plagues. So sa 7 last plagues tuwa didto ang kusog kayon linog. So ang tanang mga ginharian sa mga hari nangalumpag na. So mo to siya na klaro kaayo na ang Daniel 2:44 wala pa na ang second coming kay naa pa may mga ginharian. Ingon dito, pagatukuron ko ang akong ginharian taliwala sa mga ginharian. No, muna siya ang gingon sa Daniel 2:44. I-establish niya ang ginharian samtang naapay mga ginharian. Subot pasabot kadto nga bersikulo wala pay second coming of Christ ato. So mo to ang punto. Karon nakuha na nato kung kanus-a sa kaulahi ang mga adlaw. Tigumo niya ang pasabot ang tanan tigumo niya gikan sa upat ka tumoy sa yuta, gikan sa kintumyan sa yuta, gikan sa amihanan, kasadpan, sa sidlakan, tigumon didto, tanan maluwas, tigumon didto sa dili pa mobalik ang Ginoo. So sa panahon sa loud cry, sa panahon sa loud cry, tigumon niya didto sa promised land, tanan. Usahon niya ang tanan didto sa usa ka lugar na motoy gitawag nga city of refuge. Sumala sa Isaiah sa kuha ko masayop 20 bersikulo 24 man siguro na. So moto didto tigumon sa Ginoo ang iyang katawhan para sa pagbubo sa gitawag nga 7 last plagues kadto nga lugar walay plagues sama sa 10 plagues of Egypt. Okay. So gibuhat to nga lugar didto tigumon ang katawhan tanang maluwas para pag-abot sa 7 last plagues dili kadto nga lugar walay plagues didto sa promised land. Okay, dirita sa Isaiah
Kapitulo 11. Sa uno, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. So naay mo tumaw nga rod, sungkod, nadto sa stem of Jesse. Si Jesse, tatay na siya ni David. And a branch shall grow out of his roots. So, sa Bisaya, og may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. So, klaro na kaayo. On versikulo 2, laktaw na ta sa kaysa 2, klaro man dito ang kaalam, ang understanding, wisdom, awon di disgutan man dito. So dirita sa versikulo 6. Og ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, og ang leopardo muhigda uban sa nating kanding, og ang nating baka, og ang nating leon, og ang linaming mananap manag-ipon sila, og ang usa ka bata nga gamay maoy magamando kanila. So timan anato na kadtong panahon na pag-abot na sa kingdom, sa ginharian, ang lobo, ang nating karnero, ang leopardo, ang nating kanding, ang baka, ang leon, magsagol na sila. Magsagol-sagol, dili sila magkananay, no? Og ingon diri, og usa ka bata nga gamay. So naay bata nga gamay nga mumando kanila. Sa atong timan-an, naay usa ka bata nga gamay. Versikulo 7. Og ang baka og ang oso sibsib, og ang ilang mga nati manag-ipon sa paglubog, og ang leon musibsib sa kumpay sama sa turong baka. So ang leon og ang turong baka musibsib sila, ang leon mukaon na og kumpay. Okay. No? Ang baka ug ang oso mag-uban na sila, ang ilang mga anak magtipon sa paglubog. Versikulo 8. Og ang mga bata, natanawa ha, nanay bata, og ang mga bata nga masuso magadula sa lungga sa sawa, og ang bata nga linutas mukuot sa langob sa halas nga bahion. So pila ka bata ang gihulagway dire? 3 ka bata. Ang bata nga gamay, ang mga batang masuso, o ang bata nga linutas. So muisgot ganitag bata nga gamay, siguro makaingon ta 7 o 8 paubos. Kumingon ganitag mga bata nga masuso, siguro months na siya, siguro 4 months paubos. Pag moingon ganita na bata nga linutas, ang linutas na bata siguro na sa mga kuana na siya, 2 ka tuig na siguro na siya, 2 ka tuig paubos. So naay 3 ka mga bata nga giskutan diri. Subot pasabot, dili pa ni siya sa New Earth. Kay dito man sa New Earth, wala na may pagpanganak nadto. Kay pag-abot sa 1,000 years bakasyon sa langit, mudako man. Pag after 1,000 years ilusad wa na gyud bata. Karon, dito sa versikulo 9. So ingon sa versikulo 9, dili nila pagadauton o pagagubon ang tibuok ko nga bukid nga balaan. Kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang hiuba. Ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. So, ang mga hayop dito, di lang mo daot, wa na'y pagkadaot dito, tungod kay kadto nga bukid balaan. Ang mga natua dito mapunos kahibalo kang hiuba. Okay, verse 10. Og mahitabo ni adtong adlaw nga ang gamot ni Isay, ang gamot ni Isay ni adtong adlaw nga nagatindog ingon nga usa ka bandila. Kining bandila watawat ni, so ang timaan sa usa ka bandila o sa watawat, established ni siya nga na bansa. So kadto nga area mahimo siyang established na bansa naa may bandila. Sa mga katawhan
kaniya nangangita sa mga nasod, so timan nato na ay mga nasod. Ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon, glorious. Versikulo 11. Og mahitabo ni adtong adlaw nga iga dapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga nahabilin pa. Asa nahabilin? Gikan sa Assyria, o gikan sa Ehipto, o gikan sa Partia, o gikan sa Ethiopia, o gikan sa Persia, o gikan sa Kaldea, o gikan sa Amat, o gikan sa mga pulo sa dagat. So, klaro kaayo na wala pa gid ni siya sa New Earth. Wala pa niya sa New Earth. Kaya dito sa New Earth, wala na ng Egypt, wala na ng Assyria, wala na ng Persia, Kaldea. But pasabot, dapion sa Ginoo pag-usab ang iyang kamot sa ikaduha para mabawi niya ang mga salin sa iyang katawhan didto sa mga Gentiles nation. Kay naa may Christian nation, na ay Gentiles nation, naamay kanang naamay gitawag na totalitarian. Ang mga totalitarian dili na Christian nation. So, bawion sa Ginoo, idapion niya pag-usab ang iyang kamot sa ikaduha para mabawi niya ang mga salin sa iyang katawhan nga nahabilin pa didto sa Ehipto, sa Assyria, sa Persia, sa Partia, sa Ethiopia, didto sa Kaldea, sa Amat, o gikan sa mga pulo sa dagat, mga isla. Tigumon yun niya didto sa usara ka lugar. Okay? So wala pa ni sa New Earth ha. Kay sa New Earth wala na gathering kay gikan sa bakasyon, usa na lang didto tanan. Diri na apay pagluwas, na apay recover. Okay, 12. Og siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod, og magatigom sa mga hininginlan gikan sa Israel, kanang mga gihinginlan, og magatigom og pagatigumon ang mga og pagatigumon ang nangapatlaag gikan sa Huda, gikan sa upat kasuokan sa yuta. Naitabo na wala pa. Wala pa, hoy. Sa New Earth, wala na pagtigom, kay gitigom naman daan. So diri, tigumon ang mga hininginlan gikan sa Israel, tigumon gihapon ang mga nangapatlaag gikan sa Huda, gikan sa upat ka suokan sa yuta, sa four corners of the earth. Klaro kayo na siya. Tigumon, muisgot ganitag tigumon na ay lugar na tigumanan. Ana. Mo gani dili katubag ang ubang 70 Adventist, bisan ang mga Islam, bisan IMS, o bisan mga home church di katubag. Asa dadon ang sa deliverance of the saints, asa na dadon sa langit? Di sila katubag kay wa mo sila magtunog gathering time. O man siya kay Malo. Supak man sila sa Davidian. So di gyud sila katubag. Mutubag pero wala mamao. Daghay loopholes. So mo na siya. So, mao ni siya wala pa ni sa New Earth. Wala pa ni. 16. Og adunay dalan nga halapad alang sa salin sa iyang katawhan ngan na mo pabilin gikan sa Assyria, ingon nga dihay salin sa Israel sa adlaw sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Dili ningon nga yung ang fulfillment sa Ehipto, dili ingon. Gigamitan gyud na siya og as. Ingon nga dihay salin sa Israel sa adlaw sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Kagaya sa first Exodo, kani manggod second Exodus ni siya. Okay. Ang first Exodo, wala man na siya makaabot sila dito, kini maangkod gyud nila ang all territory sa kay Canaan. Makuha gyud nila ang
all territory of Canaan. Okay? So ato na ning gibasa ang early writings kay ang mga tao manggod, ang mga IMS, ang mga ISDARM, kanunay magbasag early writings. Tapos ang basahon nila page 75. Wala basaha ang page 74. Na dito sa 74, mabasa diha ang kanang gathering time. Ang pangutan na asa man ay gather. Kung naay gathering time, naay lugar kung asa i-gather. Ang sila dili sila katubag ana kay modritso man dayon, musutoy man dayog langit. Di naman moagi sa promised land. Mo dili sila katubag. Ang ilan na lang puhunan, si Hutip, si ang Davidian, busa-unsa na lang. Mao na siya, tanawa makipagdiskusyon ang Davidian sa mga apologetic sa repo sa SDA o sa bisan unsang ripon. Ang ilalag yung pangkuan si Hutip, Davidian, Palestina. Di gyud sila motunong kung unsa ang topic. Bisan 144,000 magsamok-samok na siya si Hutip out of topic parminting ano man dili sila ka-repute bisan saon. Okay. Karon naay gathering time asa man na tigumon dili sila katubag kay ngano man wala man sila gathering time. Okay. Mao na siya ang Mateo 24:14 imantala ang ebanghelyo may tungod sa ginarian unya mahumana unya matapos na ang mensahe sa kaluwasan. So mo na siya. Kini gibasa na nato ni siya ingon diri kung basahon na. The Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people and that efforts must be redoubled in this gathering time. In the scattering time sa pagkatag sa Israel, mao gani sa James 1:1 gikumusta ni James ang 12 lipi sa Israel nana sa James 1:1. So tigumon gyud naagi gathering time na i-redouble gyud ang buluhaton sa gathering time. So naaga ni gathering na ay lugar o location kung asa to siya tigumon. So mo na siya. Ang tubag nato naa sa promised land didto sa Palestina na ilang gamiton parminti na Palestina. Okay. So dirita bro sa Salmo 105 versikulo 8 hangtod 11. Tan-aw na to. Kung modritso ba dayog langit? Kung pag-abot sa Ginoo diretso ba dayog langit? No? Kay sa wala pang Ginoo, dadon unay dito, naunay gathering time dito sa ginharian ni David. Wala pa si Kristo, ginharian ni David ang tawag. Pero pag-abot ni Kristo, ginharian ni Kristo. Okay, dirita sa Salmo 105 versikulo 8 hangtod sa 11. Siya na hinumdom sa iyang tugon sa walay katapusan. Ang Ginoo but pasabot na hinumdom wa siya kalimot. Ang but pasabot sa remember wa siya kalimot. Siya na hinumdom sa iyang tugon sa walay katapusan. So kining word na walay katapusan dili gyud ni modritso langit kun dili una ni matuman. Kay kung modritso langit ang pulong sa Ginoo pakyas na. Ingano man naaman siya wala matuman. Kay ingon diri nahinumdom siya sa iyang tugon na walay katapusan. Unsa man to? Ang pulong na iyang gisugo sa usa ka libo ka mga kaliwatan. Unsa man to nga pulong nga iyang gitugon sa gisugo sa usa ka libo ka kaliwatan? Unsa ka na siya? Atong padayonos 9. Ang tugon nga iyang gihimo kang Abraham. Unsa ka nga tugon tong gihimo niya kang Abraham? Og sa iyang panumpa ngadto kang Isaac, unsa ka nang gisugo sa usa ka libo ka kaliwatan? Gihimo kang Abraham tugon kang Abraham walay katapusan nga sugo dito usa ka libo ka kaliwatan. Tugon nga gihimo kang Abraham og sa iyang panumpa ngadto kang Isaac, unsa man na siya? Versikulo 10. Og nagpamatuod niini gihapon ngadto kang Jacob. Agoy sa kalibo kaliwatan walay katapusan. Nadto kang Abraham, nadto kang Isaac, ngadto kang Jacob.
unsa man na siya alang sa usa ka kabalauran sa Israel, alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Unsa ka na siya? Versikulo 11. Nga nagaingon, kanimo ihatag ko ang yuta sa Kanaan, ang bahin nga inyong panulundon. So, sa wala pa, sa dili pa ang Ginoo mo balik, na dili pa niya dadon ang katawhan ngadto sa langit, di na magbakasyon dito usa ka libo ka tuig, iya unang ihatag sa mga balaan ang gitawag nga panulundon. Unsa man to? Ihatag ko ang yuta sa Kanaan. Dito sa langit, way Kanaan dito. O, ang Kanaan dire na sa yuta. Daghan ang mo argue, daghan ang mga mo against. Ay, langit na kay heavenly Canaan. Wala may langit na heavenly. Muhisgot ganig heavenly, makalangit dili na langit. So mao na siya. Para ba sa golden? Ang golden hindi yan gold, kay iba ang gold sa golden. Ang golden ginintuan, ang gold ginto. Kini Kanaan, wala gyud records Bible na naay Kanaan sa langit. Kung sa arguments. Ngayon, sa dili pa mo balik si Kristo sa ikaduha, iya o na ihatag ang yutas Kanaan. Ingon nga bahin nga inyong panulundon. So gisaad na sa usa ka libo, walay katapusan nga saad sa usa ka libo kakaliwatan. Gisaad tugon kang Abraham, ngadto kang Isaac, ngadto kang Jacob, ngadto sa Israel na walay tugon nga walay katapusan. Nga unsa man, kanimo ihatag ko ang yutas Kanaan, ang bahin sa nga inyong panulundon. So matagamtaman una sa mga katawan sa Ginoo ang Eden, no? Ingon sa word na ingon sa Eden. So derita kana nga lugar bro, kana nga lugar sa Middle East, himuo na siya sa panahon sa kasabok, himuo na siyang battlefield. Mawala ang mga nagpuyo diha kay sa panahon sa gera sumala sa Mateo 24 na makadungog mo gera, ginharian batok ginharian. Sa Third World War, didto ang ilang battlefield kana nga lugar sa disyerto kay patag man. So didto sila maguba na siya nga lugar sumala sa Sipanaya 2:5. Ingon dire, alaot ang mga pumupuyo sa kabaybayunan sa dagat, ang nasod sa mga Cherethanon, ang pulong ni Hiuba batok kanimo o Kanaan, ang yuta sa mga Pilistihanon. Ang kanang Kanaan, old na siya nga pangalan Kanaan, nahimo niyang Palestine. So ang mga tao diha, mga wala gyud mo, ikaw pagalaglagon ko aron nga wala nay pumupuyo. Ngano man sa panahon sa Third World War, mahimuon man na nila diha kana nga lugar na battlefield. So manghawa gyud ang mga tao diha. Sumala sa Sipanaya 2. So mawad-an na siya diha, mao na siya na sa human sa gera sa Third World War, muingon sila kini nga guba wasak. Sumala sa Ezekiel 36 atong gitun-an to miaging kuan, i-review na lang to nimo, na nahimong ingon sa halamanan sa Eden, sa tanaman sa Eden. So i-restore man sa Ginoo ang mga kahoy, no? Okay. Dirita bro sa page 19 sa Prophet and Kings, kadtong gisaad sa Ginoo nga promised land, kadtong gikan sa Ehipto mubakta sila padung ngadto 40 days lang unta to padung sa yutang saad. Wala sila, abot lang sila 40 years, wala pa gyud sila kaabot. So ang plano sa Ginoo, ang tibuok teritoryo sa Kanaan, apil ang Palestine, tanan na siya, dako na, ihatag na sa Ginoo sa ulahing mga adlaw. Ingon dire, the children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Gusto gyud sa Ginoo na kana tanang lugar, Iraq, Iran, tanan makuha gyud na nila ang tibuok teritoryo
sa kayutaan sa nagihatag sa Ginoo sa ila. The children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Those nations that rejected the worship and service of the true God were be dispossessed. Wa yun nila makuha ang tibuok na teritoryo kangano man tungod sa nag-reject sila sa worship sa Ginoo, sa serbisyo dito sa tinuod na Dios, mao na ang hinungdan na dispossess wa gyud nila nakuha. As the number of Israel increased, they were to enlarge the borders until the kingdom should embrace the world. Mao ni siya ang bato nga miigo sa larawan ug ang bato na himong dakong bukid ug napuno ang tibuok kalibutan. Mao ni siya. Ingon dire, as the number of Israel increased, daghan, they were to enlarge their borders, ang ilang mga borders sa yuta, until hangtod their kingdom should embrace the whole world. But the ancient Israel did not fulfill God's purpose. So ang karaang Israel wala gyud katuman ani nga purpose sa Ginoo diha sa iyang katawhan. Kanus man ni siya matuman sa last days, sumala sa 299. In the last days of this earth's history, God covenant with His commandment-keeping people is to be renewed. Iyang gisaad dito sa ancient Israel, wa man na katuman ang ancient Israel, iya na pud gibag-o, gisaad niya sa modern Israel. In the last days of this earth's history, God's covenant with His commandment-keeping people sa atong panahon karon kay wala naman to sila, it is to be renewed. Karon, derita sa 713, maura man to siya nga na mga pulong. So, derita sa 713 paragraph 1 sa Prophet and Kings, that which God purposed to do for the world through Israel, the chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. Ang mga saad sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo sa kalibutan, pinaagi sa iyang isa-isa mga Israel, nga gipili na nasod, He will finally accomplish through His church on earth today. Ang makapulpil lang ang iyang iglesia sa katapusang mga adlaw. Sa iyang iglesia, deres kalibutan karon. Dili kaniadto karon. These witnesses for God are numbered among spiritual Israel, and to them will be fulfilled sa ila matuman tanan all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. So mo na siya nga nakatinaw bro, nakakuan gyud na siya ang kanang fulfillment nga kingdom, nakapropesiya gyud na siya, wala gyoy nagbuot-buot na mauna babasa gyud na siya tanan. So okay pa, mabatian pa akong tingog? Bati pa ako tingog? Okay, sige. So muna siya bro, ang propesya diri sa Spirit of Prophecy sa Prophet and Kings 713 paragraph 1. So take note na nimo. Gitagaan naman ka na ko ani nga PowerPoint. Okay. Dirita sa mo po ni siya bro, ang Isaiah 11, ang Isaiah 11 og ang Ezekiel 36 og kining John 10:16 parihara ni siya halos. Parihara ni siya. Og ingon diri sa Bisaya man na, og aduna ako'y laing mga karnero na wala niini nga turil, og sila kinahanglan dadon ko dinhi, og sila mamati sa akong tingog, og sila mahimong usa na lang kawan, usa na lang siya kaplak. At magkakaroon sila ng isang pastor. Kana nga pastor si David na siya. Ato nang gibasa kadtong miaging adlaw. No?
pagtigom na gani siya bro, mahimo na siyang usa ka ginharian, usa ra gyapon ang king, no? Wala pa second coming ana ha. Wala pa gyud second coming. So dirita bro sa Ezekiel 37. Take note, Ezekiel 37 versikulo 21. Hindi ito Bisaya, Tagalog. O sige lang. At sasabihin ko sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa na kanilang pinarunan at pipisanin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. So, gathering time siya. Kukunin niya ang Israelites gikan sa gitna ng mga bansa. Pipisanin niya sa lahat ng dako o dadon niya didto sa ilang kuagalingon nga yuta. Ezekiel 37 versikulo 21. 22. At gagawin ko silang isang bansa. May kanina sa Isaiah 11, merong bandila, watawat. At gagawin ko silang isang bansa sa lupain, sa mga bundok sa Israel. At isang hari ang maghahari sa kanilang lahat. Maging bansa, maging kingdom, isa lang ang hari sa kanilang lahat. Wala pang second coming ito. At hindi na sila magiging dalawang bansa. Mahahati pa man sila sa dalawang kaharian. Isang kaharian lang. 27, 23. At hindi na naman mapapahamak pa sila dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan o sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay o sa anuman sa kanilang pagsalangsang, silang pagsukol. Kundi aking ililigtas sila. So naapay pagluwas ha. Dili pa ni New Earth, naapay pagluwas. Hindi, kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako na kanilang pinagkasalanan at lilinisin ko sila, sa gayoy magiging bayan ko sila at ako'y magiging kanilang Diyos. 24. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila. At silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Magsisilakad din naman sila sa ayon sa aking kahatulan at susundin ang aking mga palatuntunan at isasagawa. Ang hari na aking lingkod si David. Daghan gyud musupak ba sa David? Ngano gyud na daghan gyud ang mga tao nga muingon na nganong si David manang hari. Unya di man nato malalis kay gisulti man gyud. Alang muingon ta na dili si David na naaman diha si David. So, mao na siya bro. Tan-aw na to ha. Naay duha ka ginharian diri bro. Kanang ginharian sa Great Controversy 347 paragraph 1. Duha ra gyud na siya ka ginharian bro. Ginharian sa grasya o ginharian sa himaya. Ingon diri sa Great Controversy, so the throne of glory represent the kingdom of glory. Kanang glory himaya mao na siya ang tukuron. So diri unay ta sa kuan ha. Okay, mo ni siya. Amo ni siya. Utrohon ko pagbasa ha. So the throne of glory represent the kingdom of glory. So ang trono sa himaya nagrepresentar siya sa kingdom o ginharian sa himaya. Dili man gud pwede na naay trono walay kingdom. So ang duha ka gigamit diri na himaya, ang trono o ginharian sa himaya. Ang trono sa himaya o ginharian sa himaya. So the throne of glory represent the kingdom of glory. And this kingdom is referred to in the words of Savior's words. No. Karon, before him be gathered all nation. Sa wala pa si Kristo, ingon before him shall be gathered all nation. Sa wala pa si Kristo, i-gather na ang tanang nasod, tanang maluwas. Mateo 25:31. This kingdom is yet future
kini nga ginharian sa himaya taliabot future. It is not to be set up na ay set up until the second advent of Christ. Ha? Until the second advent of Christ. Basahon nato kanang gitawag nga full. Kay naay partial bro. Ang kining partial na kingdom mo ni siya si King David ang king. Tapos ang full pag-abot na ni Kristo. Tanawa ha. Padayon unay nato to siya. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. So duha ra gyud siya ka kingdom, kingdom of grace and kingdom of glory. So dirita sa Mount of Blessing. The kingdom of grace is now being established. So sa fall of man na-establish ang kingdom of grace. As day by day, hearts that had been full of sin and rebellion yield to the sovereignty of His love. But, ingon dere, but the full establishment of the kingdom of His glory will not take place until the second coming of Christ to this world. Subot pasabot, ang partial fulfillment sa kingdom, before siya moabot, tigumon una ang tanang maluwas. Tigumon una ang tanang maluwas gikan sa tanang nation, all nation. Tapos naingon der, but the full, ang full ba? Ang kinatibuk-an sa pagtukod sa ginharian sa iyang himaya will not take place until the second coming of Christ to this world. Thy kingdom and dominion, mao ni siya ang Daniel 7:27, the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven, bot pasabot, sa yuta, is to be given to the people of the saints of the Most High. They shall inherit the kingdom prepared for them from the foundation of the world. Dili, from the foundation of heaven. Dili. Mateo 25:34. And Christ will take Himself His great power and will reign. So, ang full establishment of God's kingdom, pag-abot na ni Kristo. Mao na siya. So, mao na siya ang pagtuon nato bro, there is a kingdom, taas ni siya, kay atong gitun-an ang when, where, at how. So, ang when, in the last days, samtang naapay ginharian. Ha? Oo, sige, pwede na ako na ipasa. Pero naaman ni sa akong ipasa nimo na PowerPoint. Pwede pasahan ta kaani. Pasahan ta kaani. Sige. Ako na siya i-convert karon pagkahuman. So, hingani siya bro. Naitulo na yugto ani when kanos in the last days samtang naapay ginharian, naapay mga hari sa mga nasod, kay sa second coming wala naman, kay mauna man ng 7 last plagues, where, asa, dito sa promised land, how, katong how, tigumunan niya ang mga katauhan sa special resurrection pa lang, kanang nangamatay na mga faithful sa pinadayag 14:13, dito sa kingdom. So before loud cry bro, is set up na ang kingdom. Before loud cry, kay pag loud cry bro, ang tanan ang dakong panon didto man dadon sa kingdom. So ang pag-set up sa kingdom, wala pa ang loud cry. So i-set up muna ang kingdom bago mo loud cry. Kay pag abot sa loud cry, makuha ang dakong panon, great multitudes didto dadon sa kingdom. Tanan, ug ang tanang ma-resurrect dito sa special resurrection, wala pa ta magtuna ng special resurrection, ang tanang ma-resurrect sa special resurrection under sa ilalom sa Misayas tulo ka mulunda, investigative judgment for the dead, dito na dadon tanan sa kingdom, o kauban ang great multitudes dadon dito sa kingdom. Kan muna gitawag nga gathering time. So pagka
pagkahuman sa loud cry, general clause of provision, diha na mo abot ang hampak, ang 7 ka hampak. So, sa dili pa mo abot ang 7 ka hampak, i-gather na sa Ginoo tanan gikan sa 4 ka tumoy sa yuta ang tanang maluwas dito sa ginharian. Tapos sa general clause of provision, moabot na ang 7 last plagues, kadto nga lugar sa kingdom walay plagues. Mao na siya ang gingon sa Isaiah 20:24 o 26. Kana siya kanang place of refuge. Muna siya takpi ang pultahan kay huwata na mulabay ang kasuko ni Jehova. So muna siya bro, ang atong pagtuon karon naka-video man eh. So ako ni siya upload sa YouTube. Imong balikan kung nakay wala kayo masabti, pwede nimo to tan-awon kung ma-upload na nako dito sa YouTube para at least matinaw gyud sa imo kini nga pagtuon. So ang Kingdom of David ma-establish ni siya wala pa si Kristo. Wala pa ang loud cry. Kay kung wala pa siya ma-sit up tapos nanay loud cry, walay pagdadaan. So before loud cry, i-sit up na siya. I-sit up na siya. Kay pag loud cry sa 144,000 makuha na kung panon, dadon dito sa kingdom, naka-sit up na ang kingdom. So muna siya ang atong pagtuon. Nini nga kagabion. Sige bro. Oh. Sige. Meaning regarding sa kingdom, parang may quotation sa Mrs. White may tungod ay nagsulti or balyagan wala. Uy. Kining gibasa nato ganina. Kini sa 713. Halimbawa kini siya bro, halimbawa kining Hoseas 3 versikulo 5. Tanawa ha. Human ni ana ang mga anak sa Israel mamalik, og mangita kang Jehova nga ilang Dios, og kang David na ilang hari, og mangadto kang Jehova uban ang kahadlok og sa iyang pagkamaayo sa ulahing mga adlaw. Pagbalik nadto sa lugar sa gisaad nga Kanaan, pangitaon nila ang Ginoo na ilang Dios og si David na ilang hari. Dili ingon na ang pangitaon lang nila ang Dios lang. Duha ilang pangitaon og mangita kang Jehova nga ilang Dios og kang David na ilang hari. Wala mag-ingon na og mangita kang Jehova na ilang Dios og mangadto kang Jehova uban sa kahadlok og sa iyang pagkamaayo sa ulahing mga adlaw. Dili man ato. Og mangita kang Jehova og mangita kang Jehova nga ilang Dios og kang David na ilang hari. Dili lang man sa Dios mangita, pati kang David man. So mo na siya mahitabo sa ulahing mga adlaw. Kaya nagigiting ang pagkatuturon. Agyod dili gud mabali brad kay Biblia gyud ni. Sa to pa po, tinuod din ang giwali sa saksi pang nakita. Ha? Kanang na doktrina sa saksi Diyo pa bang na kingdom. Dili lang kumpleto ang ila ba kay sila dili man gud mo adtog langit. Mo lang gyud ang problema gyud sa ila kay di mo adtog langit. Kayota man gyud sila ra. Lalo yung gayong kadaghanan na importante man kaya doon. Lagi brad, So importante gyud ni siya nga masaysay gyud, masabtan gyud nila na naagyoy dakong gadiring, tigumon gyud tanan dili ingon sa uban pa dili daw mga kwitis na dire-diretso daw sa langit man mangulbo lang daw dili, tigumon gyud sa usa ka dapit. Lagi gadiring Mao na siya na kuan yun. Diri sa Isaiah 9 versikulo 7. Klaro man na kaayo.
Oh, ingon diri. Sa ibabaw sa trono ni David og sa ibabaw sa iyang ginharian aron sa pagtukod nini og sa pagtuboy nini nga may hustisya o pagkamatarong sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan ang kakugi ni Jehovah sa mga panon maoy magahimo nini dili na siya mabali di gyud na siya matuis liban na lang kung mugamit og mga lipat-lipat pero kung establish ka ni di gyud ni madalag lipat-lipat so naagyoy propesiya gikan pa sa Genesis ngadto sa kuan mapamatud-an gyud ning kingdom mao na siya na sa Davidian yun dili gyud mo present ang Davidian na ang Iglesia Adventista kanang ang pangalan dili gyud na siya kanang gitawag nga Babylon mao na ang Davidian ay intestine sa Mother Church. Mao na siya na dili ang Davidian mohimo og church kay ang Church Mother Church nagibuhat sa Ginoo gikan pa sa panahon ni Sister White. Mao na gyud na siya. Wala na ilain. Ang doktrina lang nagihatag sa Ginoo. Sabi ingon dito na the message to the Laodicean is applicable to 70 Adventists who had great light and not walk in the light. Ang gusto lang sa Ginoo na walk in the light kay naa may great light. Unsa man na siya nga mga light na wala ikinabuhi sa mga Laodicea sa 70 Adventist mo niya tong gitun-an karon. Oh, mo na siya na great light. So mo na siya. Oh, wala pa ta dito sa mga wala pa ta dito sa mga major topic pero makaabot ra na siya diha, bro. Ayo, okay. Makaabot ra ta diha, bro, pagtuon kanang mga major topic na. So, kung wala na kay kuan, magampo na siguro ta. Tapos, kung makipag-istorya ka pa sa ako, pwede ra gyapon. Ikaw magampo, bro. Sige. Salamat kayo sa mga pagkitaon ni Brother Ray o sa pamilya na gani usap sa ako sa iyo sa aking pasagi. Gani usap ako matong ka ako magatulog ng ginusara. Ikaw ang giyas mo na sa ka mag-aupat ang tulog mas kapitadon ng salamat niya. Kaluy itang kami ang Diyos ayaw kami sa panalangin. Panglawas, nagwinti na buhi, gani kay kami sa matang sa mga sakit, mga bisan sa mga virus o rabies o gubat pa. Nga makapoy sa matagusan na yung makamatay. Wa ang talagang magtanga ubis. Pulihi gani sa mga cells, sa mga nerve nga kanang maisugot. Gani sa lagi ng alam mo sa Ginoo. Ayaw kami pasagin. Habang kinilitog yan, kinasari ka tanim sa mga Jesus. Amen. Amen. So, salamat kayo, bro, sa akuan. Ay lang kaulo kung nakipangutan na. Tana lang. At tubago na to na sumala ra po sa atong makayanan. Siya. Salamat kayo, bro. Thank you. Salamat po. Sa sunod na po na higayon.